Yes po, nakalabas na po yung bagyo 'no, nung ano pa lang, nung Saturday almost early morning. So, medyo malayo na yung bagyo dito sa Taiwan. So, by Sunday, medyo maayos na yung panahon. Meron pa rin tayong mga Mm. kalat-kalat na pag-ulan nung Sunday, pero hindi na siya gano'n kasing lakas katulad nung Saturday po. Pero bandang after lunch, dito sa may north side ng Taiwan ano, may sobrang lakas na ulan from around 4 PM to around 6. Sobrang lakas ng ulan, which is nag-cause nung pagbaha sa ilang kalsada dito sa may New Taipei and Taipei City nung pauwi ako kanina from work. So may mga nadaanan tayong baha na area gawa nung biglang bagsak ng ulan. Pero I don't think na itong ulan na to ay dala ng bagyo dahil yung bagyo is somewhere in China na malayo na sa Taiwan. So I think it's more on Mm. sobrang hot, taas ng temperature in the morning, so umulan sa hapon. News ano, may meron pang mga cleaning and clearing operations na ginagawa, especially dito sa may Mm. Taipei area. May ilang areas na umapaw yung creek, umapaw yung ilog, na nag-cause nung pagtambak ng mga mud, ng putik sa may kalsada, which is yun yung ginagawa nila until early morning ngayong araw, Monday. Nag-start sila kahapon. So yung may mga clearings na ginagawa. And also, meron din mga clearings na ginagawa somewhere dito sa may mga bulubunduking area, Miauli, Sinchu area, kasi may mga landslide na nangyari doon. Ano? May mga malalaking tipak ng bato na bumagsak, may mga kalsada na naputol dahil sa landslide. So yun yung mostly na ginagawa nila ngayon na clearing operations. Pero somewhere within the city area naman, wala namang masyadong naging epekto yung bagyo aside sa mga maliliit na bagay na siguro bumagsak gawa ng malakas na hangin. So mostly nung mga damage na nangyari is somewhere sa may bulubunduking area ng Taiwan. Mga nasirang kalsada, so most likely yung areas na yon is not possible until now kasi hindi lang siya may bumagsak na puno na pwedeng tanggalin agad. Talaga nagkaroon ng landslide, so naputol yung mismong kalsada. So most probably aabutin ng weeks to 1 month siguro bago maayos ulit. Pero it's not a main road. I think it's mostly ano lang yung somewhere hindi siya major road na dinadaanan talaga ng maraming sasakyan. Nanonood tayo ng news ano, may nakita tayong isang casualty na na-report. Ito ay matanda na babae, local Taiwanese. So she's on her way to I think a temple nung nangyari yung incident. So malakas yung hangin and ulan, kasagsagan ng bagyo, so lumabas siya dahil gusto niya magpunta ng temple. So I think may binagsakan siya ng puno yung sasakyan, which is nag-cause ng death nung matanda. So yun lang yung nakita nating casualty na naiulat nila na may kinalaman sa bagyong Bagyo po. Pinabalik na po sila kasi yung mga areas na initially expected na magkakaroon ng pagbaha or pag-apaw ng ilog ay hindi naman lalo na doon sa east side ng Taiwan. So most likely kasi doon nagkakaroon ng pag-apaw ng ilog. So nung bago dumating yung typhoon, yung bagyo, so inabisuhan yung mga tao na nandun na magsilikas para maiwasan yung nangyaring Mm. malaking pagbaha nung nakaraang ilang buwan. Pero dahil hindi lumihis ng konti itong si Bagyong Bobby pa north, so itong east side ng Taiwan ay hindi nakaranas ng matinding pag-ulan ano. Aside siguro sa malakas na hangin, walang masyadong malakas na ulan na bumagsak doon sa area na yun. So after Saturday, Monday morning pinabalik na sila kasi mostly ng ulan ay bumagsak dito sa more sa north. Back to normal na rin ngayon yung classes and work schedules, back to normal na. So sa ngayon siguro ang nakikita lang nating after effect pa nitong Bagyong Bobby is yung pagtaas ng bilihin. Ano? Siyempre maraming farms yung naapektuhan, mga vegetable farms. So for the next few days from now, siguro mataas yung presyo ng mga gulay dahil nga sa naapektuhan yung supply. So yun lang yung nakikita nating medyo after effect na dinala nitong super typhoon po. So yung agriculture, lalo na sa may south area, which is mostly doon yung Mm. cultural areas ng Taiwan. So may nakita tayo mga farms ng fruit farms like mango farms na
nagsintumbahan yung puno na kakasibol pa lang. So nagsintumbahan yung mga gulayan, napilitan silang anihin yung mga hindi pa dapat not on time na mga crops dahil hindi rin ito mapapakinabangan kung ito'y masisira lang din ng bagyo. So ito'y inharvest na nila 2 days before ng typhoon. So hindi rin nila maibebenta agad-agad iyon dahil nga sa hindi pa time nung vegetables na yun. So yun po. So mostly south area ng Taiwan yung may malaking epekto sa agricultural sector dahil sa bagyong Bagyo po. Actually for many years isa siya sa pinaka malaking super typhoon na was initially na ini-expect nila na dadaan ng Taiwan dahil gawa ng una sa lawak ng bagyo, which is 380 kilometers yung sakop ng bagyo, tapos yung dala nitong hangin. Kaso nga lang dahil sa lumihis ito ng konti pa north, so yung area na dapat ay masasakop nitong bagyo dito sa Taiwan ay medyo lumit ng konti. So initially yung Taiwan was expected to be underneath doon sa bagyo mismo kasi yung coverage ng bagyo sobrang lawak. But then ito ay biglang nag-release papuntang north, so yung south area ng Taiwan ay hindi na-cover mismo nung bagyo. So even though merong malakas na hangin, nakaranas sila ng malakas na hangin at pagulan sa area na yun, but then it's mostly just yung na lang, buntot or hangin na dala ng bagyo sa labas po. Kaya naman po, back to work naman na tayo ngayong araw. So wala namang masyadong naging effect sa atin aside from 3 days at home kasi nga sa malakas na hangin na tulan. So yun. Pero aside from that, everything is back to normal naman na po.